Ang mga NBA players, lalo na sa panahon natin ngayon, ay kumikita ng napakalaking pera na umaabot sa hundreds of millions of dollars. Sa ganitong kalaking kita, masasabi mong secured na sila habang buhay at sapat na ang yamang ito para masuportahan nila hindi lang ang kanilang sarili kundi pati ang mga susunod na henerasyon ng pamilya nila. Pero ang realidad, hindi ito ang nangyayari sa karamihan dahil maraming tao ang nagkakaroon ng problema sa paghawak ng pera. Hindi lang athletes kundi pati na rin ang mga nasa upper class. Ayon sa Nasdaq, 70% ng kayamanan ng isang pamilya ay nawawala pagdating sa second generation at nasasagad naman ito sa 90% pagsapit ng third generation. Dahil sa poor financial management, maling life decisions, bad investments at kakulangan sa tamang guidance at lahat ng ito ay nakakaapekto rin sa mga NBA players. Isang malinaw na patunay kung gaano kahirap i-maintain ang ganitong kalaking kayamanan. Kaya't pag-usapan natin ang 10 NBA players na naghirap matapos ang karera sa basketball. Number 10. Shawn Kemp. Si Shawn Kemp o mas kilala bilang The Rain Man ay isa sa pinaka-exciting na players noong 90s dahil sa kanyang mga halimaw na dunk. Sa buong karir niya, kumita siya ng mahigit $91 million. Pero sa kabila ng kasikatan at laki ng kinita, unti-unting naubos ang kanyang yaman dahil sa mga maling desisyon sa buhay. Ang isa sa pinakamalaking dahilan ay ang child support. Meron siyang 7 anak sa iba't ibang babae at ang mga legal fees at monthly payments para dito ay talagang bumasag sa kanyang finances. Bukod pa dyan, nalugi rin ang kanyang mga sinubukang negosyo gaya ng isang sports bar sa Seattle na nagsara ring kalaunan. Nasangkot din siya sa ilang drug-related issues na lalong nagpahirap sa kanyang sitwasyon. Bagamat hindi siya naging homeless gaya ng iba, ang dati niyang daang-daang milyong dolyar ay halos naglaho na. Sa ngayon, sinisikap niyang bumangon muli sa pamamagitan ng kanyang cannabis business sa Seattle. Number 9. Delonte West. Ito marahil lang isa sa pinaka-nakakalungkot na kwento sa kasaysayan ng NBA. Si Delonte West ay kumita ng mahigit $16 million noong naglalaro pa siya para sa mga teams gaya ng Celtics at Cavaliers. Pero hindi gaya ng ibang players na naghihirap dahil sa luho, ang pagbagsak ni West ay sanhi ng kanyang mental health struggles at drug addiction. Maraming beses siyang nakikitang palaboy-laboy sa kalsada, namamalimos at minsan pa ay nakikitang bugbog sarado sa gitna ng daan. Naging viral ang kanyang mga videos na naging dahilan para tulungan siya ng mga dating kasamaan sa liga, kabilang na ang owner ng Mavericks na si Mark Cuban. Sa kabila ng milyong-milyong kinita niya noon, nauwi siya sa pagiging palaboy dahil hirap itong labanan ng kanyang mga personal na problema. Number 8. Anton Walker. Naging 3-time All-Star at kumita ng $108 million sa kanyang buong karir. Si Walker ay kilala na sa basketball world bago pa siya makapasok sa NBA. Isa siyang standout player noong college at naging 6th overall pick sa 1996 draft class. 2 taon matapos mag-retire, nag-file siya ng Chapter 7 bankruptcy noong 2010 at maraming factors ang nag-contribute sa pagbagsak ng kanyang finances. Lumaki si Walker sa hirap, kaya nang dumating ang malaking kita, pinili niyang bigyan ng marangyang buhay hindi lang ang sarili kundi pati ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Malaki ang ginastos niya sa mga kotse, alahas at properties at hindi lang ito para sa kanya kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Tinatayang nasa 30 katao ang natulungan niya para mapabuti ang kanilang buhay at kadalasan nagbibigay siya ng pera nang walang hinihinging kapalit. Dahil dito, naging sobrang magastos ng kanyang lifestyle na hindi naging sustainable in the long term. Dagdag pa dito na nag-retire siya sa kasagsagan ng 2008 recession dahilan para bumagsak ang kanyang real estate business at mapilitan siyang magbayad ng $20 million sa mga bangko. Bukod pa rito, nasangkot din siya sa pag-issue ng mga peking cheque at nagkaroon ng milyong-milyong utang mula sa sugal. At dahil sa mga pangyayaring ito, tuluyang naubos ang kayamanan niya. Sa ngayon, ginagamit niya ang kanyang karanasan para magbigay ng awareness sa mga batang atleta sa pamamagitan ng pagbisita sa mga eskwelahan at pagbabahagi ng kanyang mga naging pagkakamali. Number 7. Larry Johnson. Nakilala si Larry Johnson sa panahon niya sa Charlotte dahil sa lakas nitong maglaro. Marami ang nakakaalala sa kanyang iconic 4-point play sa New York at sa appearance niya sa Space Jam.
Sa buong karir niya, umabot sa mahigit $83 million ang kinita niya. Pero kahit ganito kadami ang pera niya, nauwi pa rin ito sa bankruptcy noong 2015. At isa sa pinakamalaking dahilan ay ang child support. May 5 siyang anak mula sa 4 na magkakaibang babae at doon unti-unting lumaki ang problema niya sa pera. Mas pinag-usapan pa ng publiko ang sitwasyon niya nang habulin siya ng isa sa mga dating partner niya para sa halos $900,000 na hindi niya nabayarang child support. Pero sa puntong iyon, wala na talaga siyang maibayad. Lumabas din na noon pa lang, gusto na raw niyang ipa-abort ang bata para hindi na humantong sa ganong sitwasyon. Pagdating ng 2017, sobrang lala na ng finances niya dahil kahit $2,700 na dental bill ay hindi niya kayang bayaran. Sa kabutihang palad, binigyan siya ng Knicks ng pagkakataong makabalik sa NBA bilang business operations representative. Wala na siya sa court pero kahit paano naging parte pa rin siya ng liga behind the scenes. Number 6. Eric Strickland. Maaaring marami sa inyo ang hindi pamilyar kay Eric Strickland. Isa siyang undrafted player mula sa 1996 draft class pero nakabuo pa rin siya ng solid na 8 taon sa NBA at kumita ng around $13 million. Ang masakit sa kwento niya, hindi siya naghirap dahil sa luho o sobrang gastos. Naghirap siya dahil sa maling taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang pera. Ang tatay nito ang humawak ng kanyang finances at ginamit nito ang pera para bumili ng lupa worth $1.8 million. Dahil may nagsabi sa kanila na nasa $3 million daw ang value nito, kaya akala nila magandang investment ito. Pero kalaunan nalaman nilang peke pala ang appraisal at hindi naman talaga ganoon kamahal ang lupa. Kasabay pa ng iba pang bad investments mula sa kanyang mga kapamilya, mabilis na ubos ang pera ni Strickland hanggang sa mabankrupt siya. Masakit tanggapin lalo na para sa isang undrafted player na dumaan sa butas ng karayom para makatapak sa liga. Naabot niya ang pangarap niya at kumita ng milyon pero nawala rin lahat dahil sa maling paghawak ng pera. Number 5. Latrell Sprewell. Si Latrell Sprewell ay isa sa pinaka-explosive at elite scorer noong 90s na kilala sa kanyang intensity at aggressive playing style sa NBA. Pero mas naging controversial siya dahil sa mga off-court issues at matinding financial struggles na sumira sa kanyang karir. Noong 2004, inalok siya ng 3-year, $21 million contract pero tinanggihan niya ito dahil pakiramdam niya mas malaki pa dito ang value niya. Ang problema, matapos niyang i-reject ang offer ay wala nang ibang malaking kontrata ang in-offer sa kanya. Kahit na halos $100 million ang kinita niya sa buong karir niya, mabilis pa rin itong naubos dahil sa poor money management at sa mga naging desisyon niya sa buhay. Noong 2007, iniwan niya ang kanyang pamilya at nauwi ito sa demanda na umabot ng $200 million. Ilang buwan lang ang lumipas, nareposes ang yate niya dahil hindi na niya ito mabayaran. Pati ang $1.5 million mortgage ng una niyang mansyon ay hindi niya na rin nakayang bayaran. Pagsapit ng 2009, nawala rin ang pangalawa niyang mansyon at meron pa siyang halos $3 million na unpaid taxes. Kaya pagdating ng 2015, wala na siyang sariling bahay at tuluyang nabago ang dating magarbong lifestyle at umupa na lang siya ng apartment tulad ng normal na middle class resident. Pero malaking pagkakamali talaga ang pagtanggi niya sa $21 million contract noong 2004. Number 4. Derrick Coleman. Iba naman ang naging dahilan ng pagkawala ng pera ni Derrick Coleman kumpara sa karamihan ng NBA players. Hindi siya kilala bilang maluho, hindi rin siya gambler at wala rin siyang issue pagdating sa pamilya. Ang naging problema niya, halos malaking bahagi ng $87 million na kinita niya ay inilagay niya sa development project sa Detroit. Doon siya lumaki at gusto niyang makatulong sa pagpapalago sa lugar dahil noong late 90s at early 2000s, bagsak ang Detroit. Habang sinusubukan niyang ibangon ang city sa pamamagitan ng real estate projects at paggawa ng trabaho, unti-unti ring bumagsak ang investments niya. Ayon mismo sa abogado niya, focus si Coleman sa pagdevelop ng mga negosyo at opportunities sa Detroit pero dahil sa hirap ng economy at pagbagsak ng real estate market, hindi naging sustainable ang investments niya. Mas lalo pa itong naapektuhan sa 2008 recession. Ilan sa mga pinasok niyang negosyo ay Hilton Hotels at fast food chains pero sobrang hirap ng panahon noon para kumita. Hindi rin dumami ang mga taong lumilipat sa Detroit gaya ng inaasahan niya kaya hindi nag-work ang karamihan sa projects niya. Number 3. Dennis Rodman.
Dahil naglaro si Dennis Rodman noong 80s at 90s, hindi pa ganoon kalaki ang NBA salaries kumpara sa ngayon. Pero kahit ganoon, kumita pa rin siya ng around $27 million sa buong karir niya. Malaking pera pa rin iyon lalo na sa panahon niya. Ang pagkawala ng pera niya ay halos pareho rin sa typical na nangyayari sa ibang players. Child support, sobrang gastos, party lifestyle at maluhong pamumuhay. Pero bukod doon, nabiktima rin siya ng scam. May isang babae na nagngangalang Peggy Fulford na naging malapit kay Rodman. Nagpakilala siya bilang financial advisor at sports manager at marami siyang naging clients na athletes mula sa NBA at NFL. Kalaunan nabigyan siya ng access sa bank account ni Rodman. Dito nagsimula ang malaking problema. Si Peggy pala ang nasa likod ng malaking financial scandal kung saan kontrolado niya ang mahigit sa 80 bank accounts ng iba't ibang athletes at celebrities. Nililipat niya ang pera mula sa isang account papunta sa iba habang palihim niyang ginagamit ito para yumaman. Gumagamit siya ng fake companies para maitago ang millions na nilalabhan niyang pera. Ngunit nahuli rin siya at nasentensyahan ng 10 taon na pagkakakulong. Pero bago pa mangyari iyon, milyon-milyon na ang nawala kay Rodman dahil sa scam na ito. At hindi rin nakatulong na nasangkot si Rodman sa iba't ibang kaso sa mga sumunod na taon gaya ng DUI arrest, assault cases at may theft issues pa siyang kinaharap. Number 2. Scottie Pippen. Hindi man tuluyang nabankrupt si Scottie Pippen, malaki pa rin ang nawala sa kanyang NBA earnings dahil sa iba't ibang investments at financial decisions. May isang pagkakataon na bumili siya ng private jet na nagkakahalaga ng $4 million pero hindi rin niya ito nagamit dahil sira at hindi niya pina-inspect ang jet bago bilhin. Ibig sabihin gumastos siya ng malaking pera sa bagay na hindi man lang naging functional. May isa pang pagkakataon kung saan kinasuhan niya ang sarili niyang management firm. Sinisisi niya sila sa losses mula sa mga bad real estate investments, kabilang na ang $3 million investment sa Chicago na nauwi sa wala. Para sa isang player na kasing sikat at kasing talented niya, akala ng marami magiging puro enjoy na lang ang buhay niya after NBA, relax at wealth intact. Pero dahil sa mga financial losses niya, napilitan siyang magtrabaho bilang analyst sa ESPN. Maganda rin na nakikita siya sa media dahil nakakapag-share siya ng experience niya noong 90s, lalo na noong playing days niya kasama si Jordan. Number 1. Allen Iverson. Si Allen Iverson ay kumita ng humigit kumulang $250 million sa buong NBA career niya kung pagsasamahin ng salary at endorsements. Pero sa kabila nito, mabilis din niyang naubos ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan. May lifetime deal naman siya sa Reebok na nagbibigay sa kanya ng around $800,000 per year, pero maliit pa rin iyon kumpara sa laki ng nawala sa kanya. Noong 2012, sinabi niya sa korte na ang yearly income niya ay around $800,000 pero ang yearly expenses niya ay umaabot ng $4 million. Ibig sabihin, mas malaki ang kanyang ginagastos kesa sa kinikita. Sa araw-araw, malaki rin ang lifestyle expenses niya. Tens of thousands sa mga damit pa lang, restaurants at groceries. Madalas din siyang gumagastos hindi lang para sa sarili kundi para sa mga kaibigan at pamilya na halos walang limitasyon. Isa pang kilalang kwento sa kanya, hindi siya nagtitiwala sa mga bangko kaya minsan nilalagay niya lang ang mga pera niya sa mga garbage bags sa bahay. Dahil dito, naging vulnerable din siya sa mga nakawan at hindi rin siya sigurado kung gaano kalaki ang nawala sa kanya sa paglipas ng mga taon. Sa prime niya, kilala si Iverson sa sobrang lavish na lifestyle. Ayon sa mga kwento ng ibang players, may mga pagkakataon na gumagastos siya ng $30,000 hanggang $40,000 sa strip clubs lang kada weekend. May isa pang kwento na bumili siya ng bagong kotse dahil nakalimutan niya kung saan niya ipinarada ang kotse niya. Sa ngayon, hindi naman siya homeless o totally broke dahil may safety net pa rin siya. Pero malinaw na malaki talaga ang naubos sa kanya kumpara sa kinita niya. Isa siya sa pinakamalaking halimbawa kung gaano kabilis maubos ang pera kahit sobrang laki ng career earnings kung mali naman ang paggastos. At yan lamang para sa video nating ito mga boss. Kung may komento o reaksyon, ilagay mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.